Punta naman tayo kay Angela Babad. Ay tila ghost town daw ang isang barangay sa Kalumpit, Bulacan dahil sa pagkalubog sa baha. Ay katuwang sa pagsiservisyo at pagbabalita mula sa PRTV News. Angela Babad. Angela. Nandito nga tayo ngayon sa Barangay Gugo, dito nga sa Kalumpit, Bulacan, kung saan nasa 5 buwan ng lubog sa baha ang barangay na ito at yung almost 2,800 nila na mga residente. Pero ayon sa kanilang barangay chairman na si Carlota Marcelino, simula 2018 pa ay hindi na sila tinantanan ng tubig. Tila nawala na nga yung sigla at buhay dito sa kanilang barangay. Matapos lampunin ng baha yung nasa 250 hectares na palayan na dating ikinabubuhay ng mga residente. Ilang residente na nga dito yung mga tuluyan ng umalis, habang yung iba pansamantala munang nangungupahan sa ibang lugar dahil hindi na nila kinakaya yung araw-araw na kalbaryo sa paglusong sa baha. At dito nga tayo nakakita ng mga tikling o yung mga tricycle na parang kinostomize, iba yung itsura, mas mataas para nga magamit pa rin ito sa pang-araw-araw na transportasyon ng mga residente. Sa ating pakikipag-usap kay Barangay Chairman Carlota, sinabi niya naman na may suporta ang kanilang mayor na si Lem Faustino at Governor Daniel Fernando pagdating sa mga ayuda na pagkain at yung mga gamot na kailangan. Pero ang kailangan nila at ang hiling ng mga residente ay yung pangmatagalang solusyon na nga dito sa pagbaha para naman manumbalik na yung dating kanilang pamumuhay dito. Zandro and Maan? Angela, anong mas immediate na solusyon dyan? Dahil nga syempre, malamang yan, kung ganyan na nga katagal na nalubog pa rin sa baha, malamang, ano yung mas immediate na kailangan gawin? Zandro, kanino nakausap natin yung kanilang barangay chairman, isa sa mga nabanggit niya, dahil nga hindi pa masolusyonan fully yung baha, isa sa mga kailangan sana nila yung pagpapagawa nitong kanilang daanan. Dahil ang problema, pag pinuntahan niyo po itong lugar na to, yung mga daanan nila ay marami na hanggang bewang, sa ibang lugar lagpas tao yung baha. Pero kung titignan mo, may mga bahay sa malayo. So ibig sabihin, dapat napupuntahan yung mga bahay na yun. Dapat hindi sila isolated. So ang kailangan nila, yung mga kalsada sana na itatayo para naman kahit papano, patuloy pa rin paglakbay at makalabas yung mga residente dito sa kanilang barangay. Zandro? At nakita ko nga may ducks na, may mga pato nang nandyan. Tama, Sandro, may isda actually doon sa bandang parte yon. May mga taong naglalakad habang may hawak na fish rod para mangisda nga dahil yung mga isda dito pakalat-kalat na lang, Kaya yun. So ibig sabihin ayan. Okay. So ibig sabihin yan yung kinatatayuan mo, dati wala talagang tubig yan o hindi yan parte nung kung ano mang body of water na malapit diyan. Tama, Sandro, ito kalsada to. Yung tinatayuan ko ngayon, isa itong tindahan. Tapos ito ay kalsada, semento, yung mga nasa aking likuran, bandang aking likuran doon sa dulo, yan ay palayan. At sabi nga ng mga residente, dati masaya sila kapag noong mga 2018, kahit na bumbabaha, masaya sila dahil may libre silang tubig na nakukuha Pero ngayon, na matagal masyado yung pagbaba ng tubig, hindi na nakakatuwa at matagal na nga nilang hindi nagagawa yung pag-aani ng kanilang palay. Wala na yung kanilang kinabubuhay dito. Sandro? Alright, sige, maraming salamat. Yan po si Angela Babad mula sa Kalumpit, Bulacan.